Muling nagkaroon ng pagdinig ang Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa pagkakataong ito ay inisnab ng karamihan ng opisyal ng ehekutibo ang pagdinig. Tunghayan natin ang ibang detalye ng balita mula kay Troy Gomez. Matapos mapahiya ang mga opisyal ng administrasyon sa nakaraang pagdinig, ay puro bakanteng upuan na lamang ang makikita sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan, nauna nang nagpadala ng liham sa Executive Secretary Lucas Bersamin para sabihin na hindi ito dadaluhan ng mga opisyal ng ehekutibo. Sa nasabing pagdinig, naisa na silang questionin ni Senador Amy Marcos kaugnay sa presensya ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas, 1 taon o ilang buwan pa bago hinuli si Duterte. Nais tumbukin ng senadora na talagang matagal nang pinaghandaan at magkasamang kumikilos ang Administrasyong Marcos Jr. at ICC. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Bukod pa kay Bracken ay inilahad ni Amy batay sa kanyang hawak na impormasyon mula sa Bureau of Immigration ang iba pang tauhan ng ICC na pumasok sa Pilipinas bago pa ang pag-aresto kay Duterte. Kabilang anya rito ang 2 protection experts na nagtanggol sa mga testigo at isang investigador. Dahil dito ay nais ni Amy na ipasabina ang ilang mga opisyal ng gobyerno para makadalo sa susunod na pagdinig. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Ilan sa mga ipinasabina ni Amy Marcos ay sina Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo, Crime Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief General Francisco Marbil, Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao at marami pang iba. Ayon sa senadora, una na siyang nagpapirma o nagpapaaproba ng sabina kay Senate President Francis Chis Escudero, ngunit tila walang nangyayaring aksyon. Sagot naman ni Escudero sa isang kasunod na press conference, ipauubaya raw niya ang pagsabina sa isang abogado ng Senado para masigurong makaiwas sa isang constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.